Ilang beses ko narinig yung Republic Act 6713. Baka sabihin na, okay lang. Ganun naman ang estilo ngayon ng mga nasa gobyerno. May batas. Sige, may batas. Pwede naman may ikutan yan. Pero may parusa ba yan, attorney? Yung violation? Meron po. Our good secretary should perhaps read Section 11 of Republic Act 6713. If you will read it, Section 11. Bigyan ko kayo ng clue, ha? Bigyan ko kayo ng clue. Si MC, yung sinasabi nilang MC, okay? Hindi yan tao. Yan po ay grupo, organisasyon, kumpanya. Basta hindi yan tao. Pangalawa, yan daw ay matindi manigarilyo. Tuloy. If my memory serves me right, violations of Section 7, 8, and 9 of Republic Act 6713, if he is found guilty, would be liable to 5 years imprisonment, and a fine of 5,000 pesos and disqualification from public office. No? Hindi naka-indicate kung permanent ba or temporary, but as a general rule, if there is already imprisonment, so baka madali siya dito, no? Para walang basahin na lang talaga natin yung batas. Baka sasabihin na gawa lang natin. 6713. Sige, basa. Section 11. Tingnan natin. Basa, sir. Ang nakasabi po dito, Kanyari. 11, para sigurado. Yan. Section 11, iho. Yan. Nandito, penalties sa last sentence. Violations of Section 7, 8, or 9 of this act shall be punishable with imprisonment not exceeding 5 years. Nako. Not exceeding 5 years. Nako. Or a fine not exceeding 5,000 pesos or both. Nako. And in the discretion of the court of competent jurisdiction, disqualification to hold public office. Tapos paragraph B nakasabi, any violation hereof proven in a proper administrative proceeding shall be sufficient cause for removal or dismissal of a public official or employee. Dapat talaga ma-remove to sa kasi si Secretary Abalos at saka si nag-uunahan si Secretary Abalos at saka si Trillanes nag-uunahan, sino mas bida-bida sa kanila, di ba? Nagkukumpetensya sila eh. O sino mas epal sa atin? Ikaw ba o ako? Sino? Hindi, ako nasa posisyon ako kaya mas epal ako sa'yo. Basta bukas may expose na naman ako. Sasabihin ni Trillanes, sasabihin naman nito ni Abalos, kahit na. Ako naman, araw-araw kong babanatan si Kibloy. Di ba? Hindi pwedeng ikaw laging bida-bida. Kailangan ako din, magbida-bida din ako. Di ba? Kaya nagko-contest sila dito kung sino mas bida-bida sa kanila at sino mas walang alam sa batas Tanggal. Even if no criminal prosecution is instituted against him. So, automatic tanggal ha? Tanggal po siya, boss. Oo. Tapos, meron pa. C. Private individuals, yung nagbigay. Yung si friend. Yung friend who participate in conspiracy as co-principals, accomplices, or accessories with public officials or employees in violation of this act shall be subject to the same penal liabilities as the public officials or employees and shall be tried jointly with them. Nako! So, kasali sila. Parehong penalty ha? Pareho sila po ng penalty. Pagkulong-kulong. May pumasok dito, Misana. Hindi ko papangalanan ng kumpleto. Pero ibabato ko ng patanong. Secretary Abalos, parang dapat ka na mag-impake bukas. Bakit? Kasi even absence of prosecution, the evidence and the commission of the crime by your play of bounty, patong-patong sa ulo ni Pastor at sa mga leaders and ministers of Kingdom of Jesus Christ, no need na kasuhan ka when the evidence are already very clear, mag-impake ka na.
Huwag mo nang antayin sipain ka ni Marcos Jr. sa pagiging Secretary of the ALG. Very clear. Yung batas. Abogado ka, mahiya ka. Kasi pwede kang madisbar dito. Ito ay gross ignorance of the law at hindi ka dapat binigyan ng lisensya bilang abogado kung hindi mo alam ito. So mag-impake ka. Itong tanong, sino si MC? Nako. Sino si MC? Nako. At ang first name ni MC ay Manny. Sino siya? Siya bang friend? Ito daw ang real kingmaker, hindi si Vic Rodriguez. Sa gobyerno ni Marcos, lalo na pagdating kay Abalos. Nako. Sino si Manny? Sino siya, Secretary Abalos? I-involve ba siya dito? And I like, hindi ko kukumplituhin, but I know him. Kilala ko ito. Si Manny Corporation ba yan? At malalim ang mga taong ito. Pwede naming ikamatay pagkatapos ng press conference kapag kinumpleto ko ang apelyido niya. Sino siya? Yun ang tanong sa kanya. Si Manny Corporation ba yan? Involved ba siya dito? At siya bang nagpapatakbo ng PNP at ng buong DILG sa likod mo? Sino si MC? Si Manny Pacquiao ba? Manny Pacquiao. Manny Pacquiao ba yan? Secretary Abalos, be transparent about that. Number 2, I like the word or the words uttered by Sister Eleanor. This government has become a lawless government. Naku po, patay tayo dyan. That is an imprimatur of decision coming from those who are not involved in politics. Sa mga ordinaryong taong bayan, to call this government a lawless government ay napakatindi po yun. Why? Secretary Abalos, dapat ka mag-resign. Kayo ni Marbil. Bakit? Number 1, inilagay po ninyo sa napakadelikadong kalagayan ang buhay ni Pastor Kibuloy, ng mga ministers ng Kingdom of Jesus Christ, ng kanilang mga pamilya at mga... Alam mo kasi may problema dito talaga eh. Alam mo, dapat Abalos umamin ka na dito. Medyo sablay ka dito eh. Yung pabuya, pwede yang gawin pag yung isang tao guilty na. Guilty na tapos hinahanap na ng batas talaga. Hindi pa ho guilty. Hindi pa convicted si Pastor Kibuloy. Kahit alam mo, kaya nga good luck dito kay Abalos eh. Kung pag ito talaga kinasuhan, yari ito. Kasi ako naniniwala pa rin ako sa sa justice system natin sa Pilipinas. Ako, malaki pa rin ang paniniwala ko na marami pa rin po tayong matitinong husgado at maayos po na mga korte. Kaya ito, pag kinasuhan ito, yari ho ito. Kasi, bakit mo ilalagay ang isang tao na hindi naman convicted sa alanganin? Tandaan ninyo, ang laki ho nito. Eh kung ikaw, si Raulo ka talaga, baliw ka, di ba? Kailangan mo ng pera, magiging vigilante ka na. Sa isang taong hindi naman wanted pa ng batas. Hindi pa ho guilty, hindi pa ho siya convicted. Kaya delicates ho ito, delicates to. Mga kapanalig at mga kasapi ng buong KOGC. Because sa bounty na inilagay ninyo ay walang naputol. Anit sa pera at mga kriminal, kagaya po sa pagtrato nila kay Abu Sabaya. Alam niyo po kung sino si MC? Siya po yung kumanta ng ano ba to? Ng I Can't Live. Kay Isnilon Hapilon, kay Ka Roger, kay Joe Masison. Mga bloodthirst. I can't living without you. Criminal and terrorist ng bansang ito. Kapariyo na po sila sa kanya. Mas mahal pa po ang ulo ni Pastor Kibuloy, Benhur Abalos, kay Ka Roger, 5 milyon lang. NPA chief spokesperson ito, patay na. Si George Madlos, 5 milyon lang. Chief ng NPA sa buong bansa at notorious na terorista sa buong Mindanao, sa buong Pilipinas. 5 milyon lang po ang pinatong noon ng gobyerno. Pero maraming mga kaso yon na involved sila sa mga terorismo. Si Pastor hindi. Ngayon ang tanong, bakit delikadong buhay ni Pastor
at dapat hindi na siya lumantad talaga sa ilalim ng Marcos government na ito at pati ng mga ministers na pinangalanan, sina Sister Ingrid Canada and the rest of the ministers at pati ang buong buhay ng namumuno ng Kingdom of Jesus Christ kasi ang bounty is equivalent without declaring a shoot to kill order. Fair game ka. May bounty ka na eh. Sabi nga ni Atty. Torion, most wanted ang kategory nito. Notorious criminal ang pagtrato kay Pastor Quiboloy. Mag-impake na po kayo. Secretary Abalos, nakakahiya. If you cannot reveal who is Manny C, who is MC, then impake na po kayo. Sino kaya itong si Manny, no? Si Manny C. Manny Kokyao? Manny... Ano kayang pangalan itong Malacanang corruption? Grabe. Daming alam ni Ka Eric eh. Ka Eric, sino ba yan? Ito po ang totoong nagpapatakbo ng opisina ninyo at ng PNP. Ito po ang nireklamo ng mga general sa PNP. Sapagkat siya po ang nagdedesisyon sino mga general ang ilalagay sa pwesto. Nako. Including ang nangyayari ngayon kay Pastor Quiboloy. Yari ka na naman dyan sa mga akusasyon mo, Ka Eric. Ka Eric, ang bibig mo kasi. Hindi, to si Ka Eric talaga, matapang to. Matapang to, tsaka maagang magising. Laging on time. So nakikinig pa at nagsusubaybay sa press conference na ito, mag-post po kayo sa Facebook niyo. Tanungin natin si Secretary Abalos, sino si Manny C? Sino? Ang itanong nyo sino si MC, wag si Manny C. Itanong nyo is sino si MC? Ano si MC? Anong papel ni MC? Siya ba ang pinanser mo, si MC? Siya ba ay mahilig manigarilyo, si MC? Si MC ba ay yung may atraso dati kay Pangulong Duterte at pinarusahan ni Pangulong Duterte? Si MC ba yun? O, tama na, Banatbay, mahuhulaan na. Tama na. Nangako ka, hindi mo pwedeng sabihin.